Sobrang salute ako talaga sa lahat ng mga delivery riders natin dito sa Cotabato. Kasi hindi talaga biro yung trabaho nila, no? Ulan, init, yun yung kalaban nila. Malipasan ng gutom, yun po yung kalaban ng ating mga riders. Kaya sa atin naman, kayo naman na mga customers, sana naiintindihan nyo naman sila. Marunong tayong umintindi dapat. Hindi naman porket binayaran natin yung delivery fee Yes, hello, good morning everyone. Welcome to S-Boy Motovlog. At ayun, may delivery tayo for today. First booking. So tara, let's go. First booking natin from downtown to Awang. Actually, regular customer na natin ito si ma'am. So hindi na natin siya kailangan tawagan. Meron lang siyang sinend sa atin na address ng pipick upin natin nung item. Tapos i-deliver doon sa kanyang address. So regular na natin to si ma'am. Alos everyday nagpapadeliver talaga to siya. Ang charge natin kay ma'am dito is 130 pesos from downtown to Awang. So, 'di ba? Napakamura nung ating delivery service. So, kaya kahit papaano medyo marami-rami na rin yung nagpapa-deliver sa atin. At itong delivery service na to is talagang ginawa ko siya para kumita ako. And syempre, alam nyo naman na jobless tayo ngayon, kailangan pa rin natin kumita. So yun, gumawa ako ng paraan para kumita pa rin ng pera. So ang ginawa ko, gumawa ako ng page, nag-ads ako, marketing strategy, ganon. Tapos post ng post. Hindi lang napapagod sa pag-post yun. Kahit paano napansin ng mga customer, sinubukan nila yung service natin. At syempre, hindi naman natin sila binigo, no? Binigyan natin sila ng good customer service. So ayun, kaya bumabalik at bumabalik pa rin silang nagpapadeliver sa atin. So wag kayong matakot or wag kayong mag-alala if ever man halimbawa natanggal kayo sa trabaho or 'di ba nawala yung company ninyo, nawalan kayo ng trabaho, made-depress kayo, malulungkot. Natural lang yon, normal yon, lalo na kapag napamahal ka na dun sa trabaho mo. Pero hindi yun yung katapusan ng mundo mo. Napakaraming trabaho or napakaraming paraan para kumita ng pera, no? Basta sa malinis lang. So yun, ito yung isa sa naisip ko na maging alternative na trabaho ko habang jobless nga ako sa ngayon. So far hindi naman ako binigo na isang pagiging delivery rider, kasi halos araw-araw meron talaga akong dinideliver, at least 5 to 10 goods na. May isang beses pa na nakapag-deliver ako at nag-income ako ng 1,200 plus something, yun. So yun, hindi rin natin ma-underestimate yung, di ba, yung kinikita ng isang delivery rider. Hindi nga lang siya consistent talaga na talagang everyday 1, 2, gano'n, 800. Pero nakakapag-provide na, di ba? Nakakapag-provide ako ng pang-ulam sa bahay, pambili ng gatas ng anak ko, diapers. So yun, wag natin i-underestimate yung kinikita ng mga delivery riders. Hindi natin alam, mas malaki pa pala yun kinikita nila kaysa sa kinikita natin as a regular employee. So ito, sa ngayon ito, tulad na lang nito, 130 yung first booking ko. So may 130 na ako. And mamaya pag mayroon pa, 'di ba?
Pinakamababa ako na kinita simula nung nag-start ako nung June 10 is 390 plus something, basta something ganon. Yun yung pinakamahinang araw na nag-deliver ako. Siguro nakatatlong delivery lang ako, or mga tatlong delivery lang ako nun. Yun, 390 something yung kinita ko sa tatlong delivery na yun. Pero okay na, 'di ba? Ganun lang, 'di ba? Ganun lang. Importante, hindi tayo na zero sa isang araw, kasi mas pangit yung araw no na hindi ka productive. Zero ka, wala kang kinita. Mas mabuti ng meron, bahala maliit, at least meron kaysa wala. Kaya ako sobrang salute ako talaga sa lahat ng mga delivery riders natin dito sa Cotabato, kasi hindi talaga biro yung trabaho nila, no? Ulan, init, yun yung kalaban nila. Malipasan ng gutom, yun po yung kalaban ng ating mga riders. Kaya sa atin naman, kayo naman ng mga customers, sana naiintindihan nyo naman sila. Marunong tayong umintindi dapat. Hindi naman porket binayaran natin yung delivery fee, di ba, magagalit na tayo sa rider, or di ba, minsan magsasabi pa tayo ng hindi magagandang salita, di ba? Oo, bayad mo yung service niya, pero hindi mo bayad yung buong pagkatao niya, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan sila ng hindi maganda. So sana marunong tayong umintindi, kasi hindi rin madali yung ginagawa nila. Siyempre bilang mga delivery riders, gusto rin nilang ma-deliver ng mas mabilis yung order ninyo, kasi the more na mabilis sila, the more na marami sila ma-accept na booking, di ba? Pero siyempre bilang delivery riders rin, gusto rin nilang maihatid sa inyo na safe, tapos secure yung mga orders ninyo. Kung pagkain man yan, siyempre hindi nabuhos, hindi, di ba, hindi nasira. So ganun yun. Huwag tayo masyadong maging entitled sa pagiging customer natin, kasi talagang hindi biro ang disgrasya. Ano nangyari dito? Hindi biro maging isang delivery rider. Ano lang naman yung hinihingi nila, konting pag-unawa lang, konting pag-intindi.